Another group that expressed concern over the impeachment delay is Tindig Pilipinas, and we have their co-convener with us this afternoon. Welcome back to the show, Kiko Aquino D. Sir, Lourdes Vera po, and Denise, welcome back again. Sir Lord, Ma'am Denise, thank you very much for the invitation and good afternoon po sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Muntik ka lang namin hindi makilala dahil parang nagpagupit ka, sir. Okay. Ang grupo ho bang Tindig Pilipinas, kayo ho ba'y nakakaamoy na talagang mukhang sinasadya talaga na itong, at hindi na biro itong delay sa proceeding sa impeachment, sir? Well, ano po, since June na po natin sinasabi na malala yung delay po, no? So again, for everyone to recall, the original timetable for impeachment was actually June 2 ang sinabi ni Senate President Escudero when the articles were transmitted to the Senate, no? So right then and there, when June 2 came and then they decided to put it off even further, we said that enough is enough, and we organized mobilizations both from June 9 to 11 to make our voices heard that delay is unacceptable for an issue as serious as this. So again, para maalala lang po ng lahat, no, yung pinag-usapan dito hindi lang siya procedural, hindi lang siya parang technical issues. Ang pinag-usapan ay corruption, kung saan ano yung nangyari sa over 600 million na confidential and intelligence funds ni Sara Duterte, at saka yung grave threats na binaba niya noong November of last year. So for issues as grave as this, dapat agad-agad kumikilos yung Senado. Pero, at yun din yung madato ng Constitution, pero hindi yun nangyari. And so again, given that the Senate continues to be wishy-washy about pwede pa rin itong i-dismiss ng basta-basta, our group is continuing to monitor the situation, and we're looking at next week to make an announcement po as to what will be the next mobilizations po with regard to impeachment. Okay. Sir, meron tayo dito, no? There's actually an observation from One News editor, si Sir Ed Lingao. In surveys, it turns out that more than 4 out of 10 Filipinos did not know about the impeachment until they were asked in the survey nung June. So that's 4 to 5 months after the Vice President was impeached by Congress. Your thoughts? So I think parang public opinion is really volatile pagdating sa impeachment po. No? So if I recall correctly, SWS had a survey at the end of December where around 40% were in favor of the impeachment. Ngayon, it is, I think it was mentioned in your report, it's around 40% that are not in favor. But 40% also say that there is a delay. 40% also say hindi kami aware hanggang tinanong ngayon. And so I think what's happening is this is the consequence of the delay, no? Rather than people being informed about the issue and being allowed to make up their own opinions kung guilty nga si VP Sara o hindi, lalong nalilito yung taong bayan. So beyond failing to carry out yung constitutional mandate, yung Senate natin is also guilty of furthering the confusion and misinformation of Philippines. So I think that's another indictment of the delays that the Senate has posed. Sir Kiko, nabanggit po ninyo sa statement po ninyo, no? Tuloy pa rin ho ba ang inyong panawagan na mag-inhibit po yung ilan po sa mga senador, yung mga hindi po naniniwala na hindi raw nakakain yung isa, yung hindi raw nakakain yung impeachment, yung isa guided by the Holy Spirit naman. Tuloy pa rin ho bang panawagan na kailangan nilang mag-inhibit? Yes po. So yung panawagan po ng Tindig Pilipinas ay specifically kay Senators Bongo and Bato de la Rosa. So yung basehan po nun ay sila yung nag-file, or si Senator Bato yung nag-file ng motion to dismiss, and si Senator Bongo yung nag-second noong, I think this was June 9 po, no? Or sorry, June 10, nung convene na sila as an impeachment court. And nagtaka talaga kami nung nag-respond si VP Sara sa summons ng Senado, ay parehong-pareho yung arguments na ginamit niya. So parang merong inside job na nagaganap sa Senado, and to specifically address that, we're calling on Bato and Senator Bato and Senator Go to inhibit kasi sila nga yung caught red-handed. That being said, Kiko, di ba pwedeng great minds think alike lang? Yung call natin. Yes po. Di ba pwedeng great minds think alike lamang? Ganun. Sir, Bakit hindi lang? Okay, bakit dalawa lang? Bakit hindi pwede yung kasama sa biyahe din sa Australia? Opo. Sir, what about Senator Amy? Oo. Robin Padilla, ang dami pa niyan. I think we can accuse many senators of bias po.
Pero yung sa tindig, doon tayo sumentro sa ano yung on paper, yung nag-make ng yung gumawa ng manifestation on record to dismiss the case where Senators Go and De La Rosa hindi po nagkaroon ng botohan on that specific resolution, kaya tuloy pa rin po yung impeachment trial. But yun, as far as we're concerned, sila yung klaro na bukod sa pinagsususpetsahan natin na may bias sila yung actual nagpakita na okay, they're doing the work of the defense for them. Okay. So tingin nyo sir, may epekto yung mga mobilization, mga physical mobilization doon sa pagkumbinsi, halimbawa sa kung sino man ang kumukumpas ng proceedings? Well, tingin po namin meron talaga, no? Kasi yung bali-balita namin noong nung linggo ng June 2 po, yung balita namin ay i-consider nga formally dismiss yung impeachment charges, no? Pero pagdating ng June 9, June 10, bagamat hindi natin nakuha yung sumatotal ng gusto namin makamit na magsimula na talaga yung impeachment trial agad-agad, na magpresenta na yung ebidensya, na pigilan natin yung total na pag-dismiss ng impeachment trial. Kaya pinag-uusapan pa rin natin yun. So, and I think parte doon yung pagkomento ng mga legal experts tungkol sa ano ba talaga yung minamandato ng Constitution, yung kahalagahan ng accountability provision sa ating Constitution. Pero parte na rin po doon yung paglabas ng mga taong bayan na hinahayag natin yung opinion natin. At saka kahit na, again, yung binabalikan po natin, at least on the end of Tindig Pilipinas, we feel na very grave yung cases kay VP Sara Duterte. Ang dami nang lumabas sa Quadcom hearings at siya mismo yung umamin na meron siyang grave threats laban sa presidente, although kahit sino man yung i-threaten niya, mali pa rin yun. So for us, malubha na yung case. Pero I think yung kahit na on the fence, yung taong bayan as far as dapat ba siyang makonvict o ma-acquit, sumasang-ayon naman po ang lahat ng mga sumusubaybay sa issue na kailangan matuloy yung trial. No? So, Senate lang talaga yung mag-isa dito na nagde-delay at nagsasabi na baka pwedeng i-dismiss lang natin ito ng basta-basta. Sana marinig po yung lahat ng ebidensya. Yun po talaga yung, at least malinaw sa akin, yun po yung hiling ng taong bayan. Bagamat divided tayo over guilty or innocent si VP Sara, yung para ma-settle na yung question, yun po talaga yung gusto natin. But Sir Kiko, that's assuming na tinatamaan sila ng mga hiya, no? Oo, kasi kung sino-sino na nagsalita eh. Hindi lang yan hiya po eh. Isang Kasi buong yung law public school opinion na po naglabas ng opinion, sa election yung mga yan mismong nagsulat ng gumaganti. saligang batas have expressed opinion. Marunong pa sila doon sa mga nagsulat ng specific provisions of the word, Constitution. oh. Di ba? Parang ano na sir eh, parang iba ng armor ang nakaano sa kanila eh. Well, ayun po, kung hindi man hiya yung ini-invoke natin, no? At least pagdating ng 2028, ang sinasabi po natin ay kung talagang hindi kayo susunod sa taong bayan, may parusa din po yan, di ba? Ang nakita natin noong 2025 is yung mga senador na hindi pumapanig, yung mga in the middle, walang malinaw na prinsipyo o paninindigan, sila yung hindi pagbigyan ng taong bayan noong last election. So we hope na kung hindi nadadaan sa hiya, at least yung job security yung magiging Alam ko na sir, tandaan natin. may pwede kayong Sa ating campaign na pagpapalagay. gamitin. Tumataas ang kilay namin. Ganyan, di ba? Tapos may malaki kayong banner na parang shape na kilay. Parang kilay ng Senate President. Mga ganyan. Gusto ko pa yung pinball na isa, no? Parang ginaganon-ganon lang yung yung impeachment. Maganda rin po yun. Okay, Sir Kiko, again, lumulutang na nga po itong outright dismissal of the impeachment trial. Ano po ang plano ng Tindig Pilipinas if ever ito na nga po ang mangyari? So ako po, we're continuing to analyze the situation po. We'll be making an announcement po sa next mobilization, siguro around this time next week po. May gagawin po ba kayo, pero sir, sa SONA? definitely, ang nakikita natin is yung next few weeks ay napaka-critical dahil nga po leading up to the SONA and leading up to the resumption of the session of the Senate po. So definitely before the next week mag-a-announce po tayo ng isang mobilization, and yung target po nito ay before the SONA, before the end of the month po ay magsisilabas po ulit yung taong bayan para igit na talagang hindi tayo papayag kung basta-basta lang ibabaliwala yung impeachment complaint.
Sir, may last question po. Si Denise na po yung magtatanong. Lilihis lang ako ng konti, sir. Different topic muna tayo. Your reaction po dun sa reports that opposition senators Bam Aquino and Kiko Pangilinan are joining the majority bloc? Well, ano po, reports pa nga lang po siya, no? So I think I'd rather comment po pag hindi na lang po speculation yung mga nagaganap. So siguro yun na lang po. Kung tataas ba yung kilay dyan ng marami o hindi. Kung gaganon-ganon, ano? Magpapasalamat po tayo sa oras. Sa inyong panahon, Sir Kiko Aquino D, ang co-convener po ng Tindig Pilipinas. Thank you, sir. Thank you very much po, Sir Lord. Ma'am Denise, salamat din po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig.